So ngayon mga kababayan, unahin po natin dito itong balita na nilabas ni Senador Antonio Trillanes patungkol sa habing hinaan Ayan, patungkol sa sangkot nga itong si Digong at si Bongo sa korupsyon, mga kababayan. So anong korupsyon nga ba ito? Ating pag-uusapan. Naku, mga kababayan, pag nakita nyo po itong korupsyon na to, sinasabi ni Senador Antonio Trillanes, talagang mababago po talaga ang isip ninyo at talagang masasabi nyo po talagang grabe naman. Bakit ganon? Bakit ganyan? Meron palang ganong bagay? Meron palang ganong pangyayari? Totoo ba? O kasi ako DDS ako di ba? May mga ganong ganon. Oo, pag napanood ninyo ito mga kababayan, kapag nakita ninyo ito, talagang sasabihin ninyo na grabe, hindi ako makapaniwala. Oo. So ito mga kababayan, wait lang. Bubuksan natin ang ating content. Ipapanood ko sa inyo mga kababayan. Ito. Wait lang, tanggalin natin ayaw kong ayaw kong tawag dito vlog na walang proof. So ito mga kababayan, baliktarin ko lang yung camera. Ayan, gusto kong ipakita sa inyo, klarong-klaro, na may ebidensya, may pruweba, at may patunay. Pakinggan nyo po. Under na umaabot sa 6.6 billion pesos. Episode na to, pag-uusapan natin ang pagnanakaw ni Duterte at Bongo sa Kaban ng Bayan. Ito ay maliwanag na patong-patong na kaso ng plunder na umaabot sa 6.6 billion pesos. Noong 2018 ay naglabas ang PCIJ at Rappler ng report na nakakuha ng government contracts amounting to billions of pesos ang mga construction companies ng tatay at half-brother ni Bongo. Lahat ng mga projects na to, take note, ay sa Davao Region lang. Dahil dito, nagpasa ako ng Senate resolution para imbisigahan ito. Humingi ako ng mga dokumento sa DTI at COA para mapag-aralan kung totoong may mga anomalya sa mga transaksyon ito. Ito ang mga nakita ko. Base sa records ng DTI, ang CLTG Builders ay pagmamay-ari ni Mr. Desiderio Lim na tatay ni Bongo. By the way, ang CLTG ay initials din ng buong pangalan ni Bongo na Christopher Lawrence Tesoro Go. Ang Alfredo Builders and Supply naman, ayon din sa DTI, ay pagmamay-ari ni Alfredo Amero Gu. Siya ang half-brother naman ni Bongo. Base sa mga COA documents, nakakuha ng 125 projects ang CLTG mula March 25 hanggang May 2018 na umaabot sa 4. Nakita nyo mga kababayan, narinig nyo naman po siguro, no? Nasangkot po si Digong at si Bongo. Kasi bago ko ipagpatuloy mga kababayan, mamaya i-explain po yan ni Senador Antonio Trillanes yung patungkol dyan sa kaso na kakaharapin ni Bongo at ni Digong. Actually si Digong wala nang kakaharapin kasi nakulong na, si Bongo na lang. So, ang kaso po kasi na kapag ang ating bansa, halimbawa ikaw ay tawag dito, ikaw ay kasali sa gobyerno, 'di ba? Or isa kang public official, bawal ka po humawak ng anumang proyekto na may kaugnayan galing sa gobyerno. Bawal kang humawak, mga kababayan. Batas po 'yon sa ating bansa. Katulad kay Bongo kasi ang negosyo nila at ang ano kasi nila is patungkol sa mga construction. Oo, so sila po kasi ang humawak at sumalo sa construction sa Davao, ang CLTG Builders na pagmamay-ari ng pamilya ni Bongo, ay bawal po yun kasi si Bongo po ay isa po sa gabinete ni Digong. So, meron po yung kakaharaping kaso, merong kaukulan na kakaharapin at sangkot po si Digong dito at unang-una lalo na si Bongo. So, ito po ipagpatuloy natin mga kababayan. Ayan, pagpatuloy natin na i-explain ni Senator Antonio Trillanes. Ayan, ito.
0.89 billion pesos ang halaga. In 2017 alone, nakakuha ng 27 projects ang CLTG worth 3.2 billion pesos. Again, lahat ng projects na ito ay located sa Davao City or Davao Region lamang. Ang ilan sa pinakamalalaking kontrata ng CLTG ay nagkakahalagang 251.7 million pesos, 208.8 million pesos, 187.9 million pesos, 182 million pesos, at 177 million pesos. Lahat pang road widening. Ang Alfrego Builders naman, ayon sa COA, ay nakakuha ng 59 projects from June 2007 to July 2018, amounting to 1.74 billion pesos. In 2018 alone, nakakuha ang Alfrego Builders ng 23 projects amounting to 1.3 billion pesos. At gaya ng CLTG, lahat ng projects ng Alfrego Builders ay located sa Davao City o Davao Region lamang. So ngayon mga kababayan, narinig po nyo. Lahat po ng project ng CLTG Builders ay located in Davao lamang. So ngayon, mga kababayan, pagka bandang dulo po ng video na ito na ipapanood ko sa inyo, ay mayroon na pong plano na nakaantabay. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, gusto ko lang pong ipaliwanag sa inyo at sabihin sa inyo na lahat po ng nilabas natin dito ay nanggaling po kay Senador Antonio Trillanes na tumatakbong mayor ngayon sa Caloocan. So kung hindi po ito totoo, kung ito po ay fake news at walang katunayan, pwede naman po magreklamo si Bongo kay Trillanes. Ang tanong, magreklamo ba? Okay, tuloy po natin. Ang ilan sa pinakamalalaking kontrata ng Alfrego Builders ay nagkakahalagang 181.5 million, 140 million, 132.5 million, 108 million, at 93 million pesos na lahat ay pang-concreting o road widening. Pag itotal ang mga projects na nakuha ng tatay at half-brother ni Bongo, ito ay aabot sa 6.6 billion pesos. Specifically, 1.5 billion pesos nung mayor pa lang si Duterte sa Davao City, habang 5.1 billion pesos worth of projects naman ang nakuha ng pamilya ni Bongo nung unang 2 taon pa lamang na pagkapresidente ni Duterte. Pareho ding B-license lang ang hawak ng 2 kumpanya, pero nakakuha sila ng malalaking proyekto. Bawal po ito. Kaso, naikutan nila ang requirement na to dahil pumapasok sila sa joint venture arrangements sa mga kumpanyang may AAA license, pero kung titignan natin ang mga kontrata nila with DPWH, mismo ang tatay ni Bongo na si Desiderio Go ang identified na contractor at siya pa rin ang nakapirma dito. Ganon din sa kontrata ng Alfrego Builders, mismong half-brother ni Bongo na si Alfredo Go ang identified as contractor ng project at siya rin mismo ang nakapirma rito. Ngayon, ano naman ang mali dito? Marami. Ayon sa Article 7, Section 13 of the 1987 Constitution, the President, Vice President, members of the Cabinet, and their deputies or assistants shall not, unless otherwise provided in this Constitution, participate in any business or be financially interested in any contract with the government. Ayon naman sa Republic Act 7080 or mas kilala sa tawag na Plunder Law, ang crime na plunder ay identified as any public officer who, by himself or in connivance with members of his family, relatives by affinity or consanguinity, business associates, subordinates, or other persons, amasses, accumulates, or acquires ill-gotten wealth through a combination or series of overt or criminal acts in the aggregate amount of 50 million pesos shall be guilty of the crime of plunder and shall be punished by reclusion perpetua. In the same law, ill-gotten wealth. So yan po ang magiging kaso nila mga kababayan. Reclusion perpetua shall be punished by ganito, ganyan, ganun, ganon.
So hanggat nasa posisyon si Bongo, mahirapan po no anuhin ang kaso na yan kasi nga meron siyang tinatawag na immunity diyan sa Senado. Ngayon, kung hindi siya mananalo ngayon bilang senador, pagka sabi nga ni Senador Antonio Trillanes, antayin niyo po antayin niyo po na mawala na sila sa posisyon at tsaka na daw isampa ang kaso na yan. So ayan, tuloy natin. That is defined as any asset, property, business enterprise, or material possession of any person acquired by him directly or indirectly through dummies, nominees, agents, subordinates, and or business associates by receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person and or entity in connection with any government contract or project or by reason of the office or position of the public officer concerned. Also, by taking undue advantage of official position, authority, relationship, connection, or influence to unjustly enrich himself or themselves at the expense and to the damage and prejudice of the Filipino people and the Republic of the Philippines. Kung matatandaan nyo, bago naging senador si Bongo noong 2019, siya ay ang special assistant ni Duterte simula pa noong 1998. Sa madaling salita, may paglabag sa batas ang mga ginawang pagkaka-award ng mga government contracts sa tatay at kapatid ni Bongo. At dahil bilyon-bilyon ang halaga ng mga kontratang ito, ano ang krimen nilang ginawa? Plunder. Maliwanag na ginamit ni Bongo ang kanyang posisyon in connivance with and obvious consent of Duterte as mayor and later on as president para makinabang ang kanyang pamilya. Kaya naman pala sinabi ni Duterte sa isang press con na bilyonaryo si Bongo kasi bilyon-bilyon na pala ang ninakaw nila sa Kaban ng Bayan. Bongo intervenes. Alam mo, hindi ako mag-ibang puro bilyonaryo to. Sa totoo lang. Puntakin dapat, tanongin niyo kung sino yan. Liliwanagin ko lang, as always, hindi po chismis ang basihan ng mga aligasyong ito. Galing sa COA at DTI mismo ang mga dokumentong nakalap namin sa investigasyong ito. Wala silang lusot dito. Naipakita natin ang isa na namang paraan kung paano mangurakot sina Duterte at Bongo. Sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ay meron pa silang iba't ibang pinagkakakitaan. Ito ang pangako ko. Basta pag nawala na sila sa pwesto, ipa-file namin ang mga kasong plunder kina Duterte at Bongo base dito sa mga government documents na ito. Sa mga magtatanong kung bakit hindi ngayon na, kasi siguradong gagamitin nila ang kanilang kapangyarihan para ibasura ang mga kasong isasampa sa kanila. Hayaan nyo, konting antay na lang naman. O, di ba? O, nakita nyo na, mga kababayan. Alam nyo na. O, konti na lang. Oo, mapapile na yan. Di ba? Oo. Kaya sa totoo lang mga kababayan, ayan na nga ang sinasabi ko sa inyo. O, actually, hindi na nanggaling sa akin yan ha. Si Senador Antonio Trillanes na po ang nag-discuss. Para hindi tayo masabihang fake news. O, credit to Munting Tinig TV kasi kay Munting Tinig yon, ni-upload niya, ni-reaction na natin at pinakita din po natin sa inyo. Oo. So, ngayon, sabi nga ni Senador Antonio Trillanes, pag nawala na sila sa posisyon, tsaka natin isampa ang kaso. Bakit hindi po ngayon? Kasi pag ngayon nyo po isampa, pwede nilang ipapabasura ang kaso kasi nasa power sila. Oo. Ngayon, mga kababayan, kung hindi manalo si Bongo, alam nyo na. Oh, di ba? Ron Prince. Paano kung nanalo si Bongo? Antayin na naman natin. Si Senador Antonio Trillanes nga nakapag-antay ng 7 years bago bumaba si Digong Oh, 'di ba? Antayin natin. Oh, hindi sabi ko nga sa inyo mga kababayan, hindi habang buhay yung mga kagarapalan nila sa gobyerno, yung panlilinlang nila sa tao. Andiyan, natatapos din. 'Di ba? Ma'am Amelita, Ma'am Rosana, may love shout out po. Oo.
So ngayon, mga kababayan, eto na. Bukod kay Bongo, si Harry Roque, mga kababayan, si Harry Roque, meron pang tatlo. Meron na namang tatlo na what we call this, tatlong video pa